Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nalagay sa peligro ang buhay ni Ina. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Shining Inheritance. Gagalingan pa ni Ina ang pamamahala sa kumpanya ni Lola Aurea. Lalo pa at si Ina na ang iniwan ni Lola Aurea upang magpatakbo ng kumpanya. Ginawa ni Lola Aurea lahat iyon upang mapatunayan sa lahat, lalong-lalo na kay Joanna, na hindi lang dumedepende si Ina kay Lola Aurea at talagang magaling lang itong si Ina. Nangako rin si Ina kay Lola Aurea na gagawin niya ang lahat upang malaman kung sino ang magnanakaw sa kumpanya nito at sisiguraduhin na kapag nahuli ni Ina at nalaman kung sino ang nagtraidor kay Lola Aurea ay i-expose ito ni Ina at walang sino man ang makakapigil kay Ina para malaman kung ano ang katotohanan. Siniraan naman ni Lani si Ina kay Joanna at Yuan. Ganun daw talaga ang ugali ni Ina. Siguro raw ay gusto lang sila bigyan ng conflict at dinadamay lang si Joanna at Yuan sa gustong mangyari ni Ina. Dahil nakasama na daw sila ni Ina. Ganun daw talaga ang galawan nitong si Ina. Lalo na stepsister niyang itong si Amy. Kaya hindi malabo na ganun din ang ginagawa niya ngayon sa kumpanya. Inakusahan ni Lani si Ina na baka habang nagkakagulo silang lahat sa kumpanya ay si Ina talaga ang may maitim na balak sa kumpanya. Kaya pinagsabihan ni Lani si Yuan at Joanna na huwag silang papayag dahil nasungkit na ni Ina ang pagiging CEO. Dahil hindi pa sapat kay Ina ang pagiging CEO niya. Gusto pa raw ni Ina na manakaw ang lahat. Hindi naman makapaniwala si Yuan. Dahil si Ina na ang majority of the shares, kaya imposible na magnakaw pa si Ina. Ngunit pinanindigan ni Lani ang paninira niya kay Ina. Lahat raw ng pwedeng agawin ni Ina ay aagawin niya. Sanay daw sa yaman noon si Ina. Kaya hindi makokontento hanggat hindi makukuha kung ano ang gusto niya. Kaya wag silang magpakampante. Kung hindi ay paggagapangin sila ni Ina. Samantala, sinama ni Francis si Ina sa coffee shop niya para mamit na ni Ina ang supplier ni Francis. Handang-handa na talagang tumulong si Francis kay Ina. Kaya nang makita ni Yuan, Joanna at Amy na magkasama si Ina at Francis, ay grabe ang paggagalaitin nila. Si Francis naman daw ngayon ang inaagaw ni Ina kay Joanna. Kaya lalong tumindi ang galit ni Joanna kay Ina dahil sa sulsol nitong si Amy. Samantala, si Yuan naman ay dumiretso sa bar at nakipagkita sa mga barkada niya. Hanggang ngayon ay nagtataka pa rin si Yuan kung ano ang motibo ni Francis, kung bakit lagi siyang sumasama kay Ina. Napansin naman ng kaibigan ni Yuan na mukhang nagsiselos lang si Yuan, kaya gano'n na lang ang reaksyon nito. Pero dininay naman ito ni Yuan. Hindi raw mangyayari yon dahil ayaw na ayaw niya kay Ina. Nagpa siya si Yuan na puntahan si Ina at Francis sa coffee shop. Nagbabaka sakali na makita at maabutan niya ang dalawa na magkasama doon. Sumugod si Yuan at hindi siya nagkakamali. Nakita si Francis at Ina. Lasing na lasing si Yuan. Tinapat ni Yuan si Francis kung ano raw ba ang motibo niya sa kumpanya. Tinutulungan lang daw ni Francis si Ina para makatake advantage sa kumpanya. Nagalit si Francis at nasuntok si Yuan. Si Ina naman ay todo ang awat sa away ng dalawa. Sa sobrang kalasingan ni nitong si Yuan ay natumba siya. Kaya tinulungan agad siya ng mga kaibigan niya at inuwi sa bahay nila. Nag-aalala naman itong si Francis kay Ina na baka nasaktan siya. Pero nagmamadali si Ina na sundan si Yuan sa bahay nila. Nag-aalala kasi si Ina na baka kung ano ang mangyari kay Yuan sa sobrang kalasingan niya. Kaya walang nagawa si Francis. Naiwan siya at inayos na lang ang gulong ginawa ni Yuan at ng mga barkada niya sa coffee shop niya. Tinulungan ni Ina si Yuan na makapasok sa kwarto niya.
kung ano-ano ang sinasabi ni Yuan kay Ina at hindi na niya alam lahat ng sinasabi niya dala ng kalasingan. Maging sa pagtatanong kung may gusto ba si Ina kay Francis, hanggang sa pagtatanong niya kung may gusto ba si Ina sa kanya. Ang sagot lang ni Ina kay Yuan ay concern lang siya at sa susunod, naiinom raw si Yuan ay siguraduhin na kaya niya ang sarili niya. Kinabukasan, hindi nagdalawang isip si Ina. Napuntahan kung saan matatagpuan si Dindo. Dahil naniniwala si Ina na may nalalaman si Dindo tungkol sa anomalyang nangyayari sa kumpanya ni Lola Aurea. Pagpunta ni Ina sa bahay ni Dindo ay wala siyang naabutan. Ang sabi sa kanya ay nagtatago na raw si Dindo. Pero nagbigay ng address ang gwardya na baka sakaling makatulong ito kay Ina. Hindi nag-aksaya ng oras si Ina. Pinuntahan agad niya ang address na ibinigay sa kanya. At hindi nga nagkakamali si Ina dahil nakita niya si Dindo na lasing na naglalakad. Sinuyo ni Ina si Dindo na magsabi na ito ng totoo kay Ina. Ngunit tikom talaga ang bibig ni Dindo. Wala raw siyang dapat sabihin kay Ina. Nangako si Ina na tutulungan niya si Dindo kapag sinabi kung ano ang nalalaman niya. Lingid sa kaalaman ni Ina at Dindo na nakahanda na ang tauhan ni Charlie para itumba si Ino at patahimikin na ng tuluyan. Para hindi na ito mapaamin nitong si Ina. Kaya naman habang nagpipilit si Ina na kausapin si Dindo ay may biglang umatake ng saksak kay Dindo. Dahilan para mapahiga ito. Sunod na hinabol si Ina at nagtitili si Ina sa sobrang takot nito. Samantala, nakita naman ni Lani si Lola Aurea sa isang ospital. Kaya nagtataka sila kung ano ang ginagawa ni Lola Aurea doon. Kaya lumakas ang kutob nitong si Lani na baka may sakit na si Lola Aurea at baka malala na kaya binitawan agad ang kumpanya at ipinaubaya ito kay Ina. Kaya naman nagplano ang dalawa para malaman kung ano ang tinatagong sakit nitong si Lola Aurea. Inantay nilang makaalis si Lola Aurea sa ospital upang malaman at makausap ang doktor na pinag-check-upan nitong si Lola Aurea. Desidido nga si Charlie at Lani na malaman ang pinakatago-tagong lihim nitong si Lola Aurea. Dahil malakas ang kutob ng dalawa na may hindi sinasabi sa kanila itong si Lola Aurea. Makakaligtas kaya si Ina sa kamay ng tauhan nitong si Charlie? Mapaamin kaya ni Ina si Dindo? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa Shining Inheritance. Kung gusto nyo pa ng magantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.